Alright, good morning mga kapatid. Ayan, ganda ng background ko, no? Yung mga halaman natin ang palaya. Ayan, yun. Good morning again at makulimlim ang panahon. Kaya tayo magluluto ng may sabaw. Alright, magluluto tayo ng nilagang baka dahil malamig na ang panahon. Ayan, mag-ano na kasi, magpo-fall na, malapit na, mag-uumpisa na ang lamig. Kaya dahil makulimlim at lumalamig na, masarap humigop ng sabaw. Kaya pagkatid ko kanina sa mga bata, diretso na ako sa groceries at namili ng karne at mga ingredients na sahog para sa ating sabaw na nilagang baka. Ayan. Napakulaan ko na rin yung baka kanina. Yung unang kulo, inalis ko muna, tinapon ko muna, tapos yan yung pangalawa, nakasalang na ngayon. At na-prepare ko na rin yung mga sahog. Meron tayong repolyo, maliit lang na repolyo, saging, mais, yun lang. Dahil walang beans kanina, siguro maya maya pipitas ako sa ano na lang, ilalagay natin sitaw. Yan, string beans yan. Kahit pakunti-kunti na lang yung bunga, at least meron pa rin. Right, at ating i-check yung ating pinapakuluan. Alright, yan. Ito na siya. Okay, ito na ang ating pinapakuluang baka beef. Ayan, nalis ko yung, tinapon ko yung unang kulo, tapos pinakuluan ko ulit. Yan siya. Okay, at ito naman ang ating mga ingredients, mga sahog natin. Ayan, meron tayong repolyo, mais, saging. Ito saging na to parang ano sa atin sa Pilipinas parang saging na saba. Iba nga lang yung hugis niya. Ayan. So meron tayong sibuyas doon. Sinama ko na sa ating mahiwagang palanggana. Ayan o. Ayan. At mamaya kukuha tayo ng sitaw na ano kasi walang beans, walang green beans. Ayan. Alright, maya konti mga kapatid, pagpapatuloy natin ating pagluluto habang pinapakuluan o pinapalambot yung ating baka. Alright, at yan na nga guys, kuha na tayo ng ating isasahog na sitaw na pandagdag. Yan. Ito nga pala, marami-rami ito kahapon. So na-harvest na. Kasi sayang, ano na magulang na siya. Yan, konti na lang natira. Ayan. Pero dun muna tayo sa likod kukuha. Kasi dun marami nung nakaraan napapabayaan. Kasi lagi dito sa harap. Kaya ayun, para tayo sa likod. Ayan, dami ng ano,
Mga binhi na. Naging binhi na to. Alright. Yan, kuha na tayo. Kunti lang naman. Kunti lang yung kukunin natin. Pandagdag lang dun sa nilaga. Ayan. Pandagdag sahog lang. Ayan. Ang lalaki na ng ating gabi guys. Oh. Ayan oh. Lapit na ma-harvest din to pag malamig na. Ayan. Pag dinengdeng na yan. Ayan. Siguro sa susunod magdidinengdeng tayo. Oops, basa ang daanan. May nakatago-tago rito. Oh, ayan oh. Kunti lang naman yung kukunin natin. Ubus na. Ano lang sa harap. Ano dito. Ayan. Kunti lang. Kunti lang pala rito. Yung mga ampalayan nagsama-sama na sitaw. Oh. Nandito na siya. Nakaabot na rito yung ampalaya. Yung bungang maliit. Ayan yung bungang maliit. Dito tayo sa harap. Ayan, nagsama-sama na sila. Yan may bunga na ulit. Yan, maliit. Ayan siya oh. Yan pa rin. Ito siguro by next week ulit kuha tayo ng dahon kasi medyo tumatanda na oh. Sayang. Yan. Tapos preserve uli natin, lagay natin sa ziplock para sa winter, para may pansahog sa munggo, pwede rin sa kaya igisa na lang, lagyan ng tinapa. Ayan, sarap yan. At doon tayo. Yan, kuha tayo rito. Yun. Ayan, konti lang. Maybe. Right. Yun. Oh my. Medyo basa-basa pa oh. Oh, yung kamay ko oh.
Kasi nga umulan kaninang madaling araw. Kaya basa. Ito na po siya, oh. Yan, tama na yan. May repolyo naman, tsaka saging, mais. Okay na. May pansahog na. At yan ang ating ampalaya. Ito, marami din na kuha kahapon. Mga bunga. Ito, ayan, marami pa. Dami pa, oh. Marami pang pansahog. Pero bukas ito, ma-harvest ulit. Yan, harvest ulit yan. At ang isa, yan nabiyak ng ating binhi. Isang binhi. Ito na siya, naglalaglagan na yung mga buto. Kukunin ko yan mamaya. Yan, ang dami pa, oh. Yan. Yan, kukunin na rin natin maya maya. Pitasin na rin natin ngayon. Yan, pitasin natin ngayon kasi ayan na siya, oh. Bubulok na. Ayun nga, nahulog na. Pero kunin natin yung buto. Ayan siya, oh. Ayan, oh. See, yung mga buto. Ito kunin natin. Ayan na. Ay, mahirap alisin. Kaya ganito na lang kasi malambot na yung isa, eh. Malambot na. Yan, alisin natin na ganyan. Oh, see, ito yung aking upuan pagka mainit doon sa loob. Dito lang ako sa lilim. Ayun, buksan natin. Ayun, nalaglag. Napunta sa puwitan ang mga buto. Kadami pala, oh. Yan, marami tayong itatanim next year. Yan, meron pa dun isa. Ayan. Ito, siguro separate ko to kasi may lahi pa siyang ganito, yung Indian. Ayan, mistiso na siya, Indian at saka yung puti, halos puti na na mahaba, parang ganito. Mahaba siya. Ito kasi Indian na to. Maliit lang siya actually. Ganito lang siya. Ganyan. Maliit lang siya. Parang parang ganito. Ito na yung pinakamalaki dapat ng Indian bitter melon. Yan, ganito dapat yung. Kaso porque nagkahalo na, nag-cross pollinate siya, naging ibang variety siya. Ito siguro separate ko to. Ngayon, ito yung main na itatanim natin. Marami yan. Isang pa lang yan. Isang bunga. Okay? Tapos yun. At marami pang bungang i-harvest dyan. Marami pang pansahog. At maybe next week kukuha tayo ng dahon ulit. Kasi ito hindi na mamumunga to, eh. Yan. Ito siguro pangatlong na to, sanga. Mga maliliit na to. Ito yung mga pambinta sa palengke dun sa atin sa Pinas. Yan. At yan. Marami pa tayong kukuning mga dahon bago magtaglagas at bago mag fall. Ngayon medyo malamig-lamig na. Yan, to kukunin natin to. Unti-untiin natin yung mga medyo matanda lang konti. Yan. Yan, marami pa yan. Kaya hindi na natin puproblemahin ng pansahog pagka winter na. Hindi na tayo bibili. See, may nagtago pang bunga rito. Ayan. So actually marami pa yan sa gilid-gilid, dun sa tuktok. Yan. Okay. Alright. At putulin muna natin dito. Tingnan natin ang ating niluluto kung malambot na. Okay.
At ngayon nga mga kapatid, ilagay na natin ang ating unang-una ay mais. Dahil ito ay malambot na. Ayan. Malambot na yan. Ilagay na natin ang ating mais. Una. Ayan. Dahil medyo matigas. Ayan. Ayan. Actually mura pa to. Hindi pa matigas yung sweet corn. Hindi pa matigas. So dahil siya ang pinaka matigas sa mga ingredients, mga to. Tapos yung sitaw kanina. Iunahin na natin yan. Okay. Yan. Alam muna siya. Tapos maybe after 5 minutes, lagay ulit yung isa. Yung saging. Yan. Ito nilagay ko na yung ano kanina, yung sibuyas, at natimplahan na rin ng patis at konting asin. Medyo matabang lang para tayo ay titimpla o gagawa ng sausawan mamaya. Sausawan na patis at lemon. Okay? Okay, yan na lang muna. Atin nang tatakpan. Ayan. After siguro 5 minutes, lagyan na natin ang saging. Tapos repolyo at yung pinakahuli ay ating sitaw. Okay? Alright. Usok. After 2 minutes, lagay na natin ang ating repolyo at sitaw. Alright. Bago yan, lagyan muna natin ng another spices. Yan ay ang ating paminta. Pampabango. Ayan. Malambot na yung mais. Malambot na rin yung ating saging. Ngayon, lagyan na natin ang ating ayan. Pangalawa sa huli. Ayan, ang ating repolyo, of course. Yuhu. Yan. Lagay lang ng lagay. Ang mga sahog. Yan, marami na. Yan siya. Yan. Yan. May isa pa. Yan. At syempre, ang ating pinitas na sitaw kanina. Yan. Yan. Sa gilid. Ayan. Sa gilid yan. Sa gilid. Ayan, maingay. Si Mahiwagang Palanggana. Ayan. Sarap na yan guys. Ayan magkulay. Wala kasing beans kaya sitaw na lang. Mas masustansya dahil ito ay natural. Walang halong kemikal. Ayan. Ayan, kulo. Ayan. Pakuluan ng mga 2 minutes again. Maya tingnan ulit. Siguro patapos na. Ayan. Pan. Yan na. At ito na nga. After 2 minutes ulit. See? Ang ganda. Ayan. At maglalagay ulit tayo ng sibuyas na mura. Ayan. Ayan. Tapos na. Ganyan lang. Para hindi ma-overcook ang ating sitaw. At ang ating repolyo. Ayan. Natikman ko na rin kanina. Ganyan lang natin guys. Ayan.
Yan, medyo matigas to. Pero habang tumatagal yan, maluluto yan. Para hindi naman ma-overcook guys. Alright? At yan na ang kabuuan ng ating pagluluto. Ang ating nilagang baka. Ayan. Yum na naman. Ayan na siya. Patayin ng ating kalan. Ayan na. Ating takpan. Ayun. Alright. Yun na. Tapos na ang ating pagluluto. Higop-higop sabaw na lang mamaya. Pagdating ng mga bata. Pagsundo ko pala sa mga bata. Ayan po ang ating nilagang baka. Alright. Bye-bye for now. Babush! Babush muna ngayon. Pero mamaya papakita muna yung ang ating pinitas na binhi kanina ng palaya. Okay? Ayan. Napitas ko na to. Yung pinakahuli, yung pangatlo. Para hindi mabulok. Ayan. Ito yung dalawa kanina. Nilagay ko na dito sa styro. Ito yung separate ko. Kasi parang pinaghalong Indian na ano. Pero ito medyo puro-puro na konti. Ayan, di ba marami? Oh, ayan oh. Ito yung dalawa. Ito yung mas maliit. Pero nagiging mistiso na rin. Hindi ko alam kung anong variety ito. Basta pinaghalo. Pero may halong Indian bitter melon pa rin. At ito yung pangatlo. Yan, biyakin na natin. Yan siya. Ayun. Ayun. Yan. Ito at saka yung dalawa kanina na napitas ko, ito pare-pareho yan. Pero halos magkatulad na rin to. Pero gusto kong i-separate to para magiging purong-puro na siya. Maging ganito kahaba. Alright? Lagay lang natin dito sa styro. Ayan. Ayun, walang buto. Ayan, biyakin lang natin ng ganyan. Ayan. Ayan siya. Ayan, kamayin na natin. Dahil hindi naman ito pagkain. Ayan. Tapos ilagay natin dito sa kalahi niya. Ayan. Ayan. Yung mga to, ilagay natin dun sa may puno. Ayan. Abuno pa rin yan. Pag nabulok, nagiging fertilizer. Okay. Yan. Yan muna. Nagiging pataba rin yan. At ito, separate natin to, baka maghalo. Yan. Ito galing to dito. Baka maghalo siya eh. Separate natin next year sa pagtatanim. Yan na lang muna. Yan. Huwag nating babalatan. Dapat natural. Natural lang siyang matutuyo. Dahil mabilis lang naman maalis yung ano niya. Yan. Natural. Yan lang siya. Matutuyo. Alright. Marami. Kahit magtanim ng maaga, kung hindi tumubo, meron pa rin. Hindi naman natin may tatanim ito lahat. At yan nga ang kabuuan ng ating video ngayong araw na ito mga kapatid. At syempre, don't forget to like, share, and subscribe. At syempre, pindutin na rin ang bell button dyan para updated ka palagi
kung mayroon tayong i-upload na bagong video. At ngayon, paalam po pansamantala. Don't forget, Ugo Mix TV, simpleng buhay sa Amerika. Alright? Paalam po. Babush!